Huy kayo mga anti-Duterte na salot sa lipunan, lalo kayong mga bangag na mga loyalista from Singapore with love. Kita nyo, napakaganda ang linis. Hindi katulad dyan sa Pilipinas na purduy at napakabulok, no? At nagpapaniwala pa rin kayo sa mga sinasabi ng mga nandyan sa administrasyon, ha? Kita nyo, itong gusto ni Junior na yan daw mga nakatambak, no? Yung dagat ng basura dyan sa may Paranaque. Eh gagawin daw waste to energy, no? Junior, hindi pa nga natatapos yung rocket na gusto mo. Yung space venture na yan, space exploration. Tapos ngayon, ito naman yung dagat ng basura, i-convert sa kuryente o energy. Mga kanoypi, mga bangag na loyalista, ano ba yan? Hindi nyo ba talaga pagsasabihan itong Junior nyo? Ha? Tapos ito pa, magpapakawala pa gusto ni Junior na maglaan ng 107 bilyones na pondo para sa mga additional flood control projects. Ano yan? Hindi pa nga napapanagot yung mga sangkot dyan sa trilyon na nakawan sa flood control scandal. May panibago na namang kikikbakin yung mga yan, yung mga politiko dyan. At ganyang kalaki, 107 billion, ha? Samantalang hindi naman talaga gumagana yung mga bulok na mga flood control and drainage systems, lalo dyan sa Metro Manila, ha? Dagat ng basura, mangyayari ba yan kung talagang maayos ang flood control systems dyan? Tapos kayo mga bangag na loyalista, kini-question nyo, bakit ang mga DDS, no? Bakit ang sambayan ng Pilipino interesado pa rin sa flood control? Papaanong hindi? Samantalang ang dami-daming namamatay sa gutom dahil sa pagnanakaw ng mga yan, at ang dami rin talaga mga bahay ang binabaha, at ang dami mga lugar sa Metro Manila hanggang dyan sa Central Luzon, ha? Imagine nyo hanggang dun sa Pampanga, ha? Yan, Kapampangan din tayo, ang mother side ko, mga Kapampangan, no? Paningalte. Grabe talaga yung lala ng baha dyan. Ano tong ginagawa ng mga politiko dyan na talagang kampi sa bangag na administrasyon, ha? Isama nyo na itong si Senator Lito Lapid na bigyan nyo nga ng megaphone yan para makapagsalita. Grabe, kawawa yung mga kababayan sa Central Luzon, no? Bulacan, Pampanga, no? Talagang hanggang ngayon, meron pa rin baha, hindi pa rin humuhupa. Metro Manila, ganun din, malala din. Tapos anong gusto nyo na pagsawalang bahala na lang ang flood control investigation na talagang sinimulan ni Senator Rodante Marcoleta, na kinulong lang nila dahil lumalaban siya para sa katotohanan. Yan ang mga utak nyo, utak tulongges, mga utak inutil. Kayo mga bangag na loyalista, no? Sama nyo na yung mga NPA na pinklawan na kung makapo na kay VP Sara, no? Ang pinag-uusapan naman dyan, magkano daw? Confidential funds, no? Samantalang ang ninanakaw dyan sa flood control, trilyones. Parang okay lang sa inyo na makalimutan na lang natin. Aba, hindi papayag ang mga ordinaryong mamamayang Pilipino na yan ay kalimutan ng tuluyan. Dahil kami nga, sabi ko sa inyo, hindi kami matatahimik hanggat hindi mapanagot yung mga nagnakaw dyan. Kita nyo, binabaha ang buong Maynila ngayon dahil sa katulonggisan at pagnanakaw ng mga buhaya, mga politiko na yan dito sa bangag na administrasyong to, ha? Nung panahon ni Tatay Digong, kita nyo, ha, yung mga flood control projects na yan, talaga sinisigurado niya na may kinapupuntahan ng pondo, no? Talagang meron siyang kamay na bakal na talaga mag-implement, lalo na sa mga ganyan mga waste management. Kaya hindi nyo makikita yung mga dagat na basura nyo. Kita nyo, Manila Bay nga, nilinis niya, di ba? Talagang pinunta na ng mga turista, nagkaroon pa ng Dolomite Beach, di ba? Pati Boracay, pinalinis din niya. Pero ano nangyayari ngayon? Kabaliktaran, puro basura sa paligid kahit nung wala pang baha. Ngayon, nag-show up na talaga ang mga pagbaha na malala at pati yung dagat ng basura dahil na sa kagagawan din ng nature, nang dahil na sa kagustuhan siguro ng Panginoon, no? Sabi nga ni Kiko Barsaga, no? Kung hindi pa bumaha ng ganyan, baka natsambahan pa nila, no, ng administrasyong bangag na ito na mapasilence na ang sambayan ng Pilipino about dyan sa usapin ng flood control scandal, the biggest corruption scandal in the entire Philippine government history. Pero dahil ang lala ng mga pagbaha ngayon, no, hindi ko sinasabi na ito ay maganda, no, pero parang in disguise, parang gustong sabihin ng Panginoon na kayong mga Pilipino, mamulat kayo, huwag kayong tumigil na lumaban para sa katotohanan, magsalita
tutuligsain ang mga talagang sangkot dyan sa pagnanakaw na yan. Kaya ito ginagawa natin, hindi tayo tumitigil, hindi tayo sumusuko, wala tayong balak sumuko, basta para sa kapakanan ng ating bansa, no? Kaya kayong mga bangag na loyalista, nung pagmamalaki nyo, ha? Isa na dyan si Vince Dizon ba ng DPWH, gulat na gulat din nung makita niya yung dagat na basura na yan. Sabi niya, grabe. Tapos mamura-mura pa, nag-aalas style Tatay Digong. Di ba? Paano hindi kami magiging proud? Ultimo si Tatay Digong, ini-imitate na ng mga nandyan sa administrasyong iniidolo nyo. Di ba? Oh, pati pamura-mura ginagawa na nitong si Secretary Vince Dizon. Oh, alam nyo mga Kanoy Pino, talagang it shows na itong mga flood control projects, no, talagang hindi gumagana mga props nga lang kita nyo yung na-discover dun sa La Union, di ba, ni Benjamin Magalong, no, lalo dyan sa Central Luzon, no, lalo dyan sa Metro Manila, talagang napakarami ng mga flood control systems na hindi gumagana dyan. Kaya talagang nakakaawa lang ang ating mga kababayan na nasa mga low-lying areas, no. Kawawa ang ating mga kababayan na talagang nasisira yung mga gamit sa kanilang mga kabahayan, no. Talagang inaanod pa ng baha at yung iba talaga namamatay pa dahil sa sobrang taas ng baha. Tapos sasabihin ng administrasyong Bangag na ipagsawalang bahala na lang, ganun nila pinapalabas na mag-move on na kayo, no. Dito tayo sa impeachment trial, ganyan, pag-usapan natin ang confidential funds lang. Hindi tayo magpapauto dahil hanggat may mga lumalaban para sa katotohanan, may naninindigan tulad ng inyong lingkod ng Tigasing Noypi, asahan nyo na talaga patuloy tayo magsasalita sang alang-alang ng ating mahal na inang bansa, no. Ang Pilipinas nang sa ganun, ang Pilipinas nga maging katulad ng Singapore one day, basta't lagi kayong magiging makabayan. Dahil kung hindi nyo yan gagawin, sinong magsisimula nito? Kanino manggagaling ang inisyatibo? Walang iba kung hindi sa ating mga mamamayan Pilipino. Yun lang yun. So hanggang sa muli, ang inyong pinakasiga sa mga siga, Tigasing Noypi.